Napakasarap mabuhay na alam mong kasama mo ang Panginoon, di ba? Yung alam na alam mo na sa iyong puso, nakilala ka ng Panginoon inside out. Alam ng Panginoon yung pangalan mo, alam ng Panginoon ang mga pangarap mo sa buhay, at alam mong yung mga struggles na nararanasan mo ay training yan. Dahil pag hindi nakagraduate dyan sa struggles na yan, ay hindi mo mamamanage yung nakalaan niyang plano sa buhay mo. Yung feeling na you are acknowledged by God, deeply personal experience yan. At nagre-reflect yan kung paano siya nag-i-interact at nag-guide sa buhay mo. At ang Bible ay nagpo-provide ng signs at assurance na ang presensya ng Diyos ay nasa iyo kapag ang mga bagay na ito ay na-experience mo. Watch until the end. Seven signs na kinikilala ka ng Panginoon at ang God's presence ay nasa iyo. Number 1, answered prayers. Isang indikasyon na nasa iyo ang presence ng Panginoon kapag nare-realize natin na sumasagot siya sa ating mga kahilingan, sa ating mga panalangin sa Kanya. Mga kahilingan na according to His will, hindi yung Lord, kailangan ko ng pambayad sa mga bill sa bahay, tapos nakapulot ka ng wallet na maraming laman, tapos nandoon yung mga IDs ng may-ari. Sabihin mo, Lord, salamat, answered prayer po ito. O kaya, Lord, palaguin mo tong 500 ko, Lord. Kailangan ko po. Tapos mag-i-scatter ka at nanalo ka. Lord, salamat, Lord, napakabuti mo. Huy, hindi galing kay Lord yan. Nilinlang ka ni Satanas at nagpalinlang ka naman. Madami tayong makikita niyan sa loob ng kasino. At aminin ko sa inyo, matagal ako sa ganyang buhay. Marami dyan, pagkwentuhan na kinabukasan, binless ako ni Lord. Nanalo ako ng 200,000 sa kasino agabi. Kapatid, kay Satanas galing yan, kapatid. Kaya rin magbigay ni Satanas ng mga bagay na para sa lupa. Si Jesus nga, akalain mo, inoferan ni Satanas ng power, ability to do miracles at mga kaharian sa mundo. Pero Jesus resisted and relying on His faith. Basahin niyo yan, ang kwentong yan sa Matthew 4 at sa Luke 4. Kaya niyo bang tanggihan yon? Sabihin ng kalaban, bibigyan kita ng kaharian sa mundo. Ang kailangan mo lang gawin ay sambahin si Satanas. Uy, ang sarap kaya maghari sa mundo. Kaya kung nakapulot ka ng wallet na puno ng pera pero nandun ang lahat ng ID ng may-ari, o manalo ka ng major sa casino, hindi yan answered prayer at hindi yan presence ni Lord sa buhay mo. Presence ni Satanas yan. Number 2, peace in trials. Yung nakaka-experience ka ng peace kahit may pagsubok sa buhay. Sa iyong mga panalangin, nare-realize mo that there is still light sa dilim ng buhay. Be assured na kaya ganyan yan ay dahil kasama mo si Lord. Philippians 4 verse 6 to 7. Be anxious for nothing but in everything by prayer and supplication with thanksgiving. Let your requests be made known to God, and the peace of God, which surpasses all understanding, will guard your hearts and minds through Jesus Christ. Number 3, guidance and direction. Kapag kinikilala tayo ng Diyos, may mga bagay na gusto natin, pero hindi niya binibigay sa atin. Ibig sabihin, that is guidance. At yung mga bagay na dumarating sa buhay natin na hindi natin alam kung saan nanggaling, that is God's direction. Sa Proverbs 3, verse 5 to 6, reminds us, trust in the Lord with all your heart and lean not on your own understanding. In all your ways, acknowledge Him, and He shall direct your paths. Number 4, conviction and growth. Yung nararamdaman natin ng ating pagkakasala at tinatanggap natin ng hatol kapalit ng sala na yan, that is conviction. At ang conviction never feels good, pero it will lead to something good, and through this, we are experiencing spiritual growth. Sign ito of God's active work in our lives. Hebrews 12 verse 6, ang sabi sa atin, for whom the Lord loves, He chastens and scourges every son whom He receives. Kapag mahal ka ng Panginoon, ikaw ay pinaparusahan at pinapalo, chastens and scourge.
Kaya kung lulong ka sa kasalanan, halimbawa sugal o promotor ka ng sugal, kumbaga malaatong ang gambling lord na hindi pinapalo ng totoong Lord, ibig sabihin nun, di siya love ni Lord. Dahil ang mga tunay na love ni Lord ay nagkakaroon ng realization sa pamamagitan ng pagpalo ni Lord at pagparusa ni Lord. Number 5, joy and strength. Example nito, yung masaya ang nagpupuri sa Panginoon, masaya ang lumalalim ang pagkakilala mo sa Kanya. Ito ay strength that acknowledges His presence in our lives. Sa Nehemiah 8 verse 10, ang sabi sa atin, do not sorrow, for the joy of the Lord is your strength. Number 6, provision and care. Yung nakakaraos tayo sa ating mga pangangailangan, hindi tayo nagkakasakit na may patuloy tayong pagtawag at relasyon sa Kanya. God's presence and acknowledgement yan sa Matthew 6 verse 31 to 33. Therefore do not worry, saying, what shall we eat, or what shall we drink, or what shall we wear? But seek first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added to you. Number 7, inner assurance and love. Ultimately, the greatest sign na we are being acknowledged by God is the assurance of His love and presence sa ating puso. Nararamdaman natin yan, hatid sa atin ng Holy Spirit sa loob natin. Romans 8 verse 38 to 39, sabi sa atin, for I am persuaded that neither death nor life, nor angels, nor principalities, nor powers, nor things present, nor things to come, nor height, nor depth, nor any other created thing shall be able to separate us from the love of God which is in Christ Jesus our Lord. Mga kapatid, itong mga signs na ito ng pagkilala ng Panginoon sa atin ay hindi always through grand gestures, but madalas through gentle and consistent na pagmamahal. Siya ay kasama natin sa araw-araw ng ating mga buhay. Tara kapatid, manalangin tayo, maaari kang yumukod o ipikit ang iyong mata. Damhin natin ang Espiritu ng ating Panginoon. Panginoon, kami ay lumalapit sa iyo, O Lord, na ang aming mga puso ay puno ng pasasalamat sa iyo, sapagkat kinikilala namin na sa iyo nanggagaling ang lahat, Creator and Sustainer, at kami ay nagpapasalamat sa pag-ibig, awa at biyaya mo sa aming buhay. Salamat sa presensya, kalakasan, kapayapaan at kagalakan na iyong pinoprovide sa araw-araw. Panginoon, hinihiling namin na tulungan mo kaming maging aware sa iyong presensya sa aming buhay sa araw-araw. Even when it is difficult to feel your nearness, tulungan mo kaming magtiwala sa iyo kahit sa gitna ng mga challenges sa aming buhay. Turuan mo kaming ma-recognize ka namin kahit sa mga small details, Panginoon. Tulungan mo kaming makita namin ang iyong love and guidance at magtiwala na you are leading us into your purposeful path. Nalangin namin na lagi naming maalala ang iyong kadakilaan at mag-reflect sa aming buhay ang pasasalamat namin sa iyo. Naway ang iyong love and light ay manatili sa aming buhay at kami ay maging channel of blessings sa aming kapwa. Sa iyo lahat ng papuri, Panginoon. Sa iyo ang lahat ng pagsamba sa pamamagitan ni Jesus, na aming Lord and Savior. Amen.